Magandang araw sa'yo. Salamat at kasama ka namin para himayin itong material na ipinadala mo. Alam mo, sa unang tingin, mukha siyang simpleng listahan lang. Mga kagamitan sa biblikal na tabernakulo, tapos yung mga sinisimbolo nito. Pero habang binabasa namin, na-realize namin hindi pala to listahan na isa itong mapa. Isang detalyadong mapa ng isang paglalakbay. Kaya ang gagawin natin ngayon, para tayo mag-explore gamit itong mapang to. Susundan natin bawat simbolo simula sa pinakalabas, papasok hanggang marating natin yung pinakasentro. Ang misyon natin ay hindi lang isa-isahin yung mga kahulugan, kundi subukang buuin yung kwentong sinasabi ng buong lugar. Handa ka na ba? Sige, simulan na natin. Oo, at ang nakakabilib dito ay kung paano ayon mismo sa source mo, bawat bagay na tila pangkaraniwan, yung altar, kortina, lalagyan ng tubig, hindi lang sila basta gamit o palamuti. Bawat isa may bigat, di ba? May malalim na theological na kahulugan. Kumbaga, bawat piraso ay isang salita at kapag pinagsama-sama, ayun, nabubuo yung isang pangungusap tungkol sa relasyon ng tao at ng Diyos. Tama. So, doon tayo magsimula. Sa pinakaunang hakbang sa paglalakbay na to, ang outer court. Pagpasok mo pa lang, ang sasalubong sa'yo itong malaking structure, ang tansong altar ng handog na susunog. Dito yung mga sakripisyo. Ano bang kwento nitong altar base sa material mo? Based sa tala mo, apat yung major na sinasabisag nito. Una, at ito siguro yung pinaka-direct, ito raw ang sagisag ng krus kung saan ipinako ang anak. Pangalawa, na medyo, alam mo yung hindi inaasahan, sinisimbolo rin daw nito ang Hades. Pangatlo, simbolo rin ito ng binyag. At pangapat, sa mas personal na level, ito yung lugar kung saan sinusunog ng mananampalataya ang kasalanan niya para makasunod sa Panginoon. Parang ito yung point of no return. Teka, sandali. Apat na malalalim na konsepto agad. Pero balikan natin yung pangalawa kasi yun talaga yung nakakagulat. Paanong naging simbolo ng Hades o impyerno ang isang banal na altar? Anong paliwanag ng source mo dyan? Parang magkasalungat. Diyan nga nagiging interesante. Ayon kasi sa interpretasyon sa material mo, yung apoy sa altar, yung tumutupok sa handog, yun yung sumisimbolo sa paghatol. Kumbaga, kung paanong ang anak ay bumaba sa Hades para akuin yung kasalanan ng lahat, ganun din daw yung altar, lugar siya ng paghatol at pagbabayad puri. Yung sakripisyo, kailangan niyang dumaan sa apoy ng paghahatol para maging katanggap-tanggap. Hindi siya komportableng imahe pero pinapakita niya yung bigat, di ba? Wow! Okay, malinaw. So, ang unang hakbang pala sa paglapit sa Diyos ayon dito ay pagharap sa isang matinding konsepto, sakripisyo at paghatol. Okay, so matapos ang altar, ano ang susunod? Nakalagay dito ang tansong palangganang hugasan. Isang malaking hugasan. Tama. Mula sa apoy, papunta naman tayo sa tubig. At yung simbolismo nito, ayon sa material mo, very connected sa paglilinis. Una, ito raw yung salita na siyang naglilinis ng kasalanan. Pangalawa, sinisimbolo rin ito yung dagat-dagatang kristal sa aklat ng pahayag, yung nasa harap ng trono ng Diyos. Pangatlo, tulad ng altar, simbolo rin ito ng binyag. At pang-apat, may practical na simbolismo. Ito yung lugar para sa paghuhugas ng paas, isang act of humility. Dito ka mas lalong namamangha? Parehong sinisimbolo ng altar at ng palanggana ang binyag, parang sinasabi ng source mo na ang pagpasok sa pananampalataya may dalawang part. Una, yung pagkamatay sa kasalanan doon sa altar, at pangalawa, yung paglilinis at pagkabuhay muli sa tubig. Sakripisyo at paglilinis. Apoy at tubig. Yun pala yung gate pass para makalapit. Isang napakabandang pagbubuod niyan. Yun mismo, yun ang pundasyon ng buong paglalakbay. Okay, bago tayo tuluyang guwasok sa mismong templo, may dalawang balat tayong kailangan tingnan. Una, yung bubong mismo, ang takip ng tabernakulo. Dito, may dalawang, parang magkasalungat pero magkaugnay na simbolismo. Sa isang banda, yung takip na yari sa balat ng hayop,
Sumisimbolo daw sa marupok at makasalanang katawan ng tao. Ito raw yung ating katawang lupa, yung tatanda, masisira at babalik sa alabok. Yung panlabas na anyo nating hindi perpekto. Okay, yan yung isang side. Pero paano naman yung kabilang side? Kasi may isa pa, di ba? Oo. At ito yung kabaliktaran. Sa kabilang banda, ayon pa rin sa source mo, ang takip ding ito ay sumisimbolo sa katawan ng anak bilang huling Adan. At kaugnayan niyan, sinisimbolo rin ito yung panlabas na pagkatao ng mga mananampalataya. So, paano sila nagtuutugma? Ang idea ay, sa labas, mukha tayong pangkaraniwan, marupok. Pero sa loob ng takip na yon, sa loob natin, nandoon yung presence ng banal na espiritu. Parang yung tabernakulo. Sa labas, balat lang ng hayop, pero sa loob, puno ng ginto at kabanalan. Napakagandang analogy niyan. So, paalala yung takip ng tensyon sa pagitan ng panlabas nating kahinaan at ng banal na nasa loob. At syempre, hindi tayo makakapasok kung walang pinto. Yung pangalawang balat ay ang pintuan ng tabernakulo. Ito, napakasimple pero marahil ang pinakapundamental sa lahat. Ang pintuan. Yun lang, walang iba. Kundi ang anak bilang pintuan patungo sa kaligtasan. Siya yung tanging daan. Walang ibang paraan para makapasok sa presensya ng Diyos. Simple as that. Okay, tumawid na tayo sa pintuan. Ngayon nasa loob na tayo ng unang silid. Ang dakong banal o holy place, medyo madilim dito, walang bintana, no? Ang tanging nagbibigay liwanag ay itong unang bagay sa listahan mo, ang gintong kandelero. Oo. At itong kandelero, punong-puno ng kahulugan. Unang-una, ito yung anak bilang ilaw sa gitna ng kadiliman. Pangalawa, yung 7 ilaw nito sumisimbolo sa 7 espiritu ng Diyos. Pangatlo, kumakatawan din ito sa mga mananampalataya na dapat maging ilaw din sa sanlibutan. At panghuli, sa collective level, ito ay simbolo ng iglesia. 4 na antas ng ilaw sa isang bagay lang. Okay, so binigyan na tayo ng liwanag. At sa liwanag na yun, ang sunod nating makikita ay isang mesa. Ang mesa ng tinapay na handog. May 12 tinapay diyan na laging sariwa. Hindi ito basta-bastang pagkain, di ba? Hindi talaga. At 3 ang sinasagisag nito base sa tala mo. Una, ito yung anak bilang tinapay ng buhay. Yung spiritual food natin. Pangalawa, yung 12 tinapay kumakatawan sa 12 tribu ng Israel. Walang naiiwan. At pangatlo, na napakagandang idea, sumisimbolo ito sa mga mananampalataya na tagapagdala ng salita. Sila yung naghahain ng tinapay sa iba. At ang huling bagay dito sa dakong banal, yung malapit na sa susunod na silid, ay ang gintong altar ng insenso. Dito nagsusunog ng mabangong insenso at yung usok umaakyat. At ang simbolismo niyan, ayon sa material mo, nakasentro sa panalangin bilang mabangong handog. Una, sagisag ito ng sakripisyo ng anak na inilarawan bilang mabangong handog sa Diyos. Pangalawa, ito ang pamamagitan ng anak para sa atin. At pangatlo, ito rin yung panalangin ng mga banal na humihingi ng katarungan. Yung usok ng insenso, yun yung kolektibong tinig na umaabot sa langit. Kung pagtatagni-tagniin natin, sa loob pala ng dakong banal, bago ka makarating sa direct presence ng Diyos, kailangan muna ng 3 bagay. Liwanag mula sa Kanya, Yung kandelero, pagkain mula sa Kanya, yung tinapay, at pakikipag-usap sa Kanya, yung insenso. Parang kumpletong spiritual survival kit, di ba? yes. Kailangan mong makakita, kumain, at makipag-ugnayan. Sakto. Hindi ka pwedeng pumasok sa susunod na level nang wala ang 3 iyan. Ito yung naghahanda sa'yo. At dyan na nga tayo papunta na sa harap na natin ngayon yung harang patungo sa kabanal-banal na dako. Isang makapal, mabigat na kortina, ang tabing. Ito yung huling balakid. At itong tabing, may 3 napakalalim na interpretasyon sa source mo. Parang 3 layer ng pader. Una, at ito yung pinakamahalaga sa teolohiya, ang tabing ay sumisimbolo sa katawan mismo ng anak. Diba nang mamatay siya sa krus, napunit yung tabing sa templo. Ito yung simbolikong pagbubukas ng daan para sa lahat. Yan yung theological na kahulugan. Pero may 2 pa na parang mas personal at kosmiko. Oo. Yung pangalawa, medyo kosmiko nga. Sinasabi sa material mo na sinisimbolo rin ito yung mga ulap na humaharang sa daan patungo sa trono ng Diyos sa langit. Pero yung pangatlo, yung marahil pinaka nakakakilabot para sa atin.
Ang tabing daw ay simbolo ng ating makasariling pagkatao, yung self natin o ego na siyang pumipigil sa Diyos na mahayag sa buhay natin. Wow! So kung iisipin, parang sinasabi ng source mo na may tatlong harang sa pagitan natin at ng Diyos. Isang harang na pisikal, yung katawan ni Kristo, isang harang na kosmiko, yung mga ulap, at isang harang na nasa loob mismo natin, yung ego. At lahat yan kailangang mapunit para magkaroon ng tunay na koneksyon. Nakakatakot pero totoo. Isang pagwasak na kailangan para sa pagpasok. Yun yung mensahe. Okay, napunit na ang tabing, tumawid na tayo. Nakakakilabot isipin na nakatayo tayo ngayon sa kabanal-banalang dako, ang sentro ng lahat. Dito, iisa lang ang kagamitan, pero ito yung pinakamahalaga sa lahat, ang kaban ng tipan. Bago natin himayin, bigyan natin ng bigat itong sandali. Ito na ang dulo ng paglalakbay. At napakayaman ng simbolismo ng kaban. Ayon sa tala mo, yung kaban mismo sumisimbolo sa napakaraming bagay. Una, ito yung prinsipyo ng pamamahala ng Diyos. Pangalawa, ito yung tipan niya sa atin. Pangatlo, ito yung nagsisilbing ebidensya laban sa kasalanan ni Satans. At pang-apat, na siguro pinakamalalim, sinisimbolo nito yung Diyos na naging tao. Yung banal, yung ginto, na bumalot sa makatao, yung kahoy. Kabanalan at sangkatawan sa iisang lalagyan. Ang dalawang tapyas na bato ng 10 utos. Ang mga tapyas na bato, ayon sa source mo, sumisimbolo sa anak bilang buhay at kautusan. Siya ang salita na nagkatawang tao. At dito, may dalawang talim yan, di ba? Para sa mga sumusunod, ito ay nagiging gabay patungo sa buhay, pero para sa mga lumalabag, ito rin yung nagiging batayan ng hatol. Ito yung standard ng Diyos. So ang batas ay pwedeng maging buhay o kamatayan depende sa relasyon mo dito. Okay, kasama niyan sa loob ay yung gintong bangga na may mana, yung tinapay mula sa langit. May echo ito dun sa mesa kanina, no? Mayroon talaga, ito yung mas pure na version. At ang simbolismo nito ay dalawa. Una, ito yung salita ng Diyos, yung spiritual na pagkain. At pangalawa, tulad ng mesa ng tinapay, direktang sinisimbolo nito ang anak bilang ang nagbibigay buhay na tinapay na bumaba mula sa langit. At yung pinakahuli sa loob, at sa lahat ng nasa listahan mo, ito siguro ang pinakakakaiba, ang tungkod ni Aaron na nagkausbong. Isang patay na sanga na biglang nagkausbong. Ano raw ang gustong ipahiwatig ng ganoong klaseng himala? Ito ay simbolo ng buhay na galing sa kamatayan at ng banal na pagpili. 4 yung kahulugan nito sa material mo. Una, tanda ito na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga salita. Kaya niyang buhayin ang patay. Pangalawa, simbolo ito ng isang taong pinananahanan ng 7 espiritu ng Diyos. Pangatlo, sumasagisag ito sa kordero na may 7 espiritu. At panghuli, nagsisilbi itong babala base sa original story niya, na kamatayan ng parusa sa paglaban sa otoridad na itinalaga ng Diyos. Kaya pala ito nasa loob. Ito ay parehong simbolo ng pagkabuhay muli at ng otoridad. Kautusan, pagkain at otoridad. Yun pala yung nasa puso ng tipan. Pero hindi pa tayo tapos. Mayroon pang isang bahagi, ang takip ng kaban. Ito ang luklukan ng awa. Ito na yung pinakadulo, ang sentro ng sentro. Ayon sa source mo, ang luklukan ng awa ang sumisimbolo sa mismong trono ng Diyos. Ito yung meeting place ng Diyos at ng tao. At may isa pang kamanghamanghang simbolo na binanggit. Sinasabi rin na ito raw ay sagisag ng nag-aapoy na espada sa Genesis, yung nagbabantay sa hardin ng Eden. Ang espada na yon, ayon sa interpretasyong ito, ay yung salita ng Diyos. Dito sa luklukan ng awa, yung dating nagbabantay na espada, nagiging trono ng bihaya. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Kung titingnan natin yung buong paglalakbay na binuo natin mula sa material mo, nagsimula tayo sa labas, sa altar ng sakripisyo, dumaan tayo sa paglilinis ng tubig, pumasok tayo sa pamamagitan ng anak bilang pintuan. Tama. Sa loob, natagpuan natin yung kanyang liwanag, kanyang pagkain at komunikasyon sa kanya. Pagkatapos, sa pamamagitan ng napunit na tabing, yung kanyang katawan at yung sarili natin, nakarating tayo sa pinakasentro, ang presensya mismo ng Diyos at ang kanyang trono ng awa.
Isang kumpletong kwento talaga. At kung ikokonekta natin, ang ipinapakita ng paghimay natin sa mga simbolo ay kung paanong ang isang sinaunang istruktura ay pwedeng maging isang detalyadong mapa ng isang personal na spiritual na paglalakbay. Hindi lang siya isang gusali, isa siyang naratibo. Isang kwento tungkol sa daan mula sa pagiging makasalanan patungo sa pakikipag-isa sa Diyos. At bawat kagamitan ay isang kabanata na di pwedeng laktawan. Isang kumpletong theolohiya na nakapaloob sa arkitektura. Kaya ang iiwan namin tanong para sa'yo na nagpadala nitong material ay ito. Kung ang iyong personal na paglalakbay sa pananampalataya ay isang templo at kung sisilipin natin ang loob niyan ngayon, ano-anong mga kagamitan ang nandoon? Nasaan ka sa mapa? Nasa altar ka pa ba ng pagsasakripisyo ng sarili? O nasa harap ng kandilero, naghahanap ng liwanag? O marahil nakatayo ka sa harap ng isang tabing na alam mong kailangan ng mapunit? Anong kwento ang isinasalaysay ng mga gamit sa loob ng iyong sariing templo?